Mabilis lumipas ang buhay ng tao. Na-imagine mo na ba kung magkaroon ka ng kakayahan na makita ang oras kung hanggang kailan na lang ang tao? Siguradong paghahandaan mo ang oras ng mga taong mamamatay. Wala tayong ganitong kapangyarihan, pero alam nating lahat na ang oras natin dito sa mundo ay bilang lang. Ang iba mahaba pa ang oras sa kanila at meron ding mga paubos na. Pero ang konklusyon ng lahat ng ito ay kung kailan tayo mamamatay. Lagi nating naririnig, napakabilis ng taong ito, napakabilis ng panahon, parang nakaraang buwan lang, at parang halos wala pang nagagawa at tapos na ang oras. Tignan mo kung ano ang nakasulat sa Biblia patungkol dito. Kay ikli ng buhay na ibinigay niyo sa akin, katumbas lang ng isang saglit para sa inyo. Ito'y parang hangin lamang na dumadaan. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Ang pinakamalaking kamalian ng tao rito sa mundo ay ang maging abala sa mga bagay ng mundong ito at makalimutang magbigay tuon sa mga bagay na panghabang buhay. Ang totoo, maraming mga tao ang namumuhay na para bang ang buhay na ito ay hindi na matatapos. Maraming tao ang halos magkasakit para kumita ng pera at ang pera ay para sa pagpapagamot sa sakit. Pinaghahandaan ang pag-aaral, pinaghahandaan ang lahat para makasal, para sa successful na karir, pinaghahandaan ang lahat pero hindi ang kamatayan. Sa panahon ngayon, gagawin nila ang lahat para lang magkaroon ng maraming likes at followers sa social media para sa ilang minuto na pagiging sikat at kilala. Pero lahat ng andito sa mundo ay lilipas din. Ang mga bagay ay lilipas. Ang mga tao ay lilipas. Ang lakas at ang ganda ay lilipas. Parang nakaraan lang ikaw ay bata pa, pero ngayon ikaw ay may edad na at namumuti na ang buhok. Ang iba sa mga mahal mo sa buhay ay patay na at hindi magtatagal ikaw din ay mamamatay. Marami ng mga naging hari, marami ng mga taong nagkaroon ng otoridad sa mundo, pero nasaan na sila ngayon? Nasaan na ang mga taong nakaraan lang ay sobrang sikat, napakaraming mga fans, pinipilahan ng napakaraming mga tao, kilala sa buong mundo? Nasaan na sila ngayon? Nagtanong-tanong kami sa mga tao at nagpakita ng mga litrato ng mga taong kilala noong nakaraang dekada. Pero tingnan ninyo ang reaksyon ng mga kabataan ngayon. Lahat sila ay mga kilala noon, pero ang panahon nila ay tapos na. Meron ka bang idea kung sino siya? Hindi, wala akong idea. Sikat siya sa industry ng music. Di ko alam pangalan niya. Eh yung lalaking to? Hindi rin. Di ko sila maalala. Sa mga to? Wala akong kakilala sa kanila. Hindi silang kapanahunan ko. Isang malaking ilusyon lamang ang inaalok ng mundo. Nagpaplano para sa hinaharap pero sa isang segundo ang oras ay tapos na. Kung mauunawaan lang ng tao ang patungkol sa kabilang buhay, siguradong mas mag-i-invest ito sa kanyang kaluluwa kaysa sa kanyang katawan. Gusto bang malaman ang pinagkaibahan ng buhay na ito sa kabilang buhay? Ikumpara natin ito sa taling ito. Imagine mo na lang na sa bahaging ito ang buhay natin dito sa mundo, simula sa kapanganakan hanggang kamatayan. At ang ibang bahaging ito ay ang ating kabilang buhay na walang katapusan. Tignan mo ang buhay natin dito sa mundo. Sa palagay mo ba, makabuluhan na magbigay tuon lamang sa mundong ito na lilipas din? Nakakalungkot man isipin, pero napakaraming mga tao noon naging abala sa mundong ito at ngayon ay nasa impyerno, malayo sa Diyos, puno ng kirot at nagdurusa magpakailanman. At ngayon pag-isipan mo, kung ikaw naman ay mapunta sa langit magpakailanman. Walang pagdurusa, walang takot, luha, at manirahan doon na kasama ang Diyos magpakailanman. Bawat tao ay gagawa ng sariling desisyon, pero ang oras ay lumilipas at hindi ito naaantala.